Sa simpleng kagat nga ng insekto kay Gael mga mare, kinailangan namin siyang dalhin ng ospital. Ano ba naman kasi na maga nga siya at talagang nilagnat nga si Gael? Dahil hapon pa naman nga ang schedule ni Gael kaya magluluto muna nga tayo ng pananghalian. At ang galing lang mga mare, sa wakas umuwi na nga si Kuya Richard. Sabi ko naman sa inyo, biglang uuwi yan si Kuya Richard. Nagulat na nga lang daw si mama nang makita nga si Kuya Richard nung nakatambay nga sila kay Ate Vilma. Na pala hindi nakauwi si Kuya Richard dahil nga mga mare tiri ng kaso. Ang hirap din kasi ngayon dahil panahon nga ngayon ng trangkaso. Pagkarating ko mga mare, nagsaing na nga rin ako para sa pananghalian nga natin at eto nga si tatay may inaasikaso dyan habang busy naman dito sila Eri. Sus, pagpasensyaan nyo na nga po ang tawa nga ni Gael. Nakakatuwa nga sa bata na to mga mare, kahit may dinadamdam siya ay hindi mo rin talaga makikita na iniinda niya yun. Nung gabi kasi mga mare, napansin namin sobrang init niya. Umabot nga yung lagnat niya ng 38. Kaya naman takot na takot nga kami kasi ngayon nga lang to nilagnat yung bata na to, kahit nga sa bakuna niya hindi siya nilalagnat, ngayon lang talaga. Pansin ko nga yung nakaraan mga mare, sobrang liit lang na parang kagat ng lamok tapos lumaki siya ng lumaki. Alam nga namin ng una parang pigsa lang ganun, pero mga mare sobrang init niya nga rin. Kaya sabi namin dadalhin nga namin siya mga mare sa ospital para sa ganun malaman nga natin kung ano nga yun. O siya, eto't inayos na nga rin yung mga kahoy nga natin dito mga mare. Ang lulutuin pala natin ngayon ay sinigang na baboy. Eksakto rin, nandito na nga rin si Kuya Richard kaya nakakatuwa rin talaga mga mare na kumpleto na naman nga tayo. Katapos nga nun, pinakuluan ko na nga rin dito yung karne para mamaya ilalagay ko na nga rin yung mga gulay pagkakulo at tinawag nga ako ni Ran pagkatapos ko nga dito mag-ihip-ihip. Maganda nga kasi tingnan kapag may harang to, kaya naman ayan nilagyan talaga nila ng harang yan at isinukat. Sabi nga ni Ran, kami muna daw ang karpentero nga ngayong dalawa. Alala ko tuloy na nagsisimula pa nga lang kaming dalawa kung ano-ano nga ginagawa namin sa buhay. Dahil syempre mga mare, kapag nagsisimula ka pa lang ay dami mong pangarap. Noon pa nga lang mga mare ay mahilig na kami mag-DIY. Kita ko nga kumukulo na nga to mga mat, malambot na yung karne, inilagay ko na nga rin tong mga gulay. Lambot ko nga lang yung okra at sitaw, saka ko isinunod nga itong talbos. Ilang araw na nga rin na makulimlim nga sa atin ngayon mga mare. Pero marami pa rin daw talagang lugar hanggang ngayon ay tirik na tirik pa nga rin daw ang araw at napakainit pa rin. Yung iba nga daw hindi na nga nila naranasang umulan. Yung iba naman nga mga mare, hindi na raw nila naranasan na makita yung araw. Iba-iba talaga yung lugar sa atin at iba-iba rin ang panahon. O siya mga mare, samahan nyo na nga kami kumain ng pananghalian. Pinagmamadali ko na nga dyan si Ran, baka nga malit nga kami sa check-up nga ni Gael. Sa totoo lang mga mare, sobrang hirap nga na magkasakit nga si Gael, lalo't hindi talaga siya sakitin. Loob kasi ng 6 na buwan, hindi pa talaga siya nagkakasakit nga mga mare kahit ubo or sipon. O siya, pagkatapos namin kumain, naligo na rin agad kami. Hindi na nga rin kami nagsasakyan kasi nga mga mare may pasok si Kuya Mark at nag-tricycle na nga lang kami. Huwag nga ako mga mare, kay Gael lingon nga siya ng lingon. Ano ba naman kasi mga mare, sobrang tahimik nga sa bahay kaya nung nasa kalsada siya ay hindi niya mapigilang mamangha at magulat. Ito nga tapos na mga mare, base nga sa check-up ay hindi nga daw yun pigsa. Sabi nga ni Doc, baka yun din ang dahilan kung bakit nga siya mga mare nilalagnat. At kinailangan niya nga mag-antibiotic ng 7 araw. Medyo kinakabahan nga kami mga mare, paano ba naman sa tempra nga lang ay sinusukan niya na paano pa nga kaya yung ganun. Tapos 7 araw pa at 2 beses nga sa isang araw. Pero sa awa naman ng Diyos mga mare, simula nga ng gabi ay hindi na nga siya nilagnat nung makainom nga siya ng gamot. Mamaga pa nga rin yung sugat niya pero kahit papaano naman mga mare ay hindi na nga malala. Wala pala kami mga mare, eto't bumuhos pala ang ulan nga dito. Eric nga pinaakyat nga ni tatay dun sa bubong kasi may inaasikaso nga sila, baka daw lipa rin dahil mahangin. Kung at matatapos na yung harang nga dito mga mare, baka bukas barnisan na nga to para mas maganda at makinang. Dahil malapit na nga rin ang pasukan mga mare, kaya bumili na nga rin ako ng mga bags. Nung nag-aaral nga ako mga mare, pangarap na pangarap ko magkaroon ng ganitong bag. Kaya kasi nung high school mga mare, yung bag ko lang talaga yung bag nga ni tatay na binibigay nga sa kanya, pero sobrang tibay nun, kasyang-kasya buong bahay. Pero syempre mga mare, babae ako kaya pinangarap ko talaga pang babae yung bag ko. O siya, eto nabili ko nga lang to, mga 200 nga lang lahat to. Nakakatuwa kasi ang dami rin talaga mga bulsa nga ng mga nabili kong bag. Ngayon mga mare, sobra talagang mahal nga ng bilihin pang eskwela, lalo na ngayong pasukan. Kaya nakakatuwa na may online na at nakakabili na nga tayo ng 200 plus nga lang na bag. Ito nga piniplex nga nila, napakadami nga nitong bulsa, nasa 7. Nakakatuwa dito, ang gaganda nga rin ng mga kulay nila kaya matutuwa nga yung mga bata ng ganito. Siyempre kapag pasukan, gusto nga natin palaging bago yung bag nga natin, lalo na yung mga bata. At eto nga't niyayaya na nga ako nila na pumasok sa eskwelahan. Sabi ko tuloy, paano kaya kung palagi na nga kami magkasamang pumasok sa eskwelahan o sabay nga kami. O siya, tinawag pa nga akong beshi mga mare, tingnan nyo ang ganda diba? Sinukat ko nga rin siya mga mare, kasyang-kasya nga ang long folder. Kaya kasya rin dito yung mga libro nga mga mare ng mga anak nga natin kahit nga medyo mabigat pa yan. At eto nga yung iba pang ang nabili
kong mga bag. Sa lahat ng klaseng bag na to mga mare, nabili ko lang siya sa 200 plus. Mga ganitong bag na nga talaga ang usong-uso ngayon mga mare. Ako may anak kang babae, sakto nga to sa kanya kahit pang elementary. Pero base nga sa napanood ko, hanggang high school ay pwede nga to kasi malalaki nga rin talaga. Ito na lang din siguro ang gagamitin ko nga pag pumasok na ako sa kolehiyo kasi maganda rin naman. Makakahabol pa nga to sa June 16 mga mare kasi nga mabilis ko lang tong na-order. Paano ba naman wala pang 2 araw ay dumating na nga to sa atin. Kami nga nito ay mamimili ka na nga lang kung anong bag ang bibilin mo dahil pa lahat naman ay magaganda. Ang huling binuksan namin mga mare ay talagang natuwa nga ako sa quality. Sa pagkakatanda ko na sa 268 nga lang to. Pero kapag sa mall mo nga to bibilin, tiyak mga mare nasa 500 yung mga ganitong bag. Buti na lang talaga may mga nagpe-flex nga ng ganito na bibili nga nila mga bag kasi nakikita nga natin yung mga quality para hindi tayo nabubudol. O siya, pagkatapos nga namin dito mag-flex ng bag ay nagkape na rin kami kasi nga sakto at malamig na yung panahon. Po sabi nga ni Ran, marami pa nga tayong mga sili dito kaya pumitas nga kami ng marami-rami para ipamigay nga sa mga ilan sa mga kapitbahay nga natin. Man ayan, nagsipagpitas na nga rin sila dito mga mare. Yung mga ilan-ilan kasi dito ay nahihinog na nga. Natuwa nga ako mga mare dito sa sili natin, naging pula na nga. Napakadalang lang din kasi nga sa palengke na makakita ka nga ng berde nga sili na naging hinog. Nagpipitas na nga rin natin dito yung mga talong nga natin. Sa kabila nga sobrang dami pa nga rin daw doon ng talong. Lahat nga dyan ay kinuha na nga natin mga mare kahit nga sira para maitapon na nga. Para nga hindi na nga maagawan yung mga patubo pa nga lang na talong. At ayun nga, kumuha na nga ako ng plastic para nga i-plastic to. Sa totoo lang mga mare na mga oras nga na to ay malapit na rin talaga bumuhos nga yung ulan. Kaya medyo nagmamadali na nga rin kami mga mare. Ako, sigain nga po natin, nagwawala na nga dito sa tabi ko. No, gusto na nga magpabuhat at inaantok na nga. Yan mo nak, hello po. Mga mare, lalo tuloy nagalit. Ay, sorry na po. Yan kasi talaga si Gael, basta inaantok na siya, abay nagmumurit na. Eto nga mga mare, sumama na nga kami, medyo nahihiya pa nga kami. Alam niyo naman, sobrang mahihain din talaga kami sa totoong buhay. At eto nga mga mare, nagtuturuan pa nga kami ng mga oras nga na yan. Siyempre, makakalimutan pa naman natin sa Ate Vilma. O siya, pagkatapos ng pumunta na nga rin kami dito sa tindahan na binibilihan nga nila tatay. Si Ran nga, nagloloko pa nga na binibenta nga daw namin. Katapos nga din ay mga mare, nagpaalam na nga kami kasi talagang bubuhos na nga yung ulan. Tingnan nyo nga yung kalangitan, nagagalit na. Ang lakas nga dito mga mare ng hangin. Tingnan nyo mga mare, mga gulay natin, nagsisipagliparan na oh. Tila pinapaypay nga dito mga mare, mga dahon nga ng kamote natin sa lalaki. Bumalik nga kami dito para nga tingnan kung may mababasa nga mga mare. Pero ayun nga, at nakita nga namin, napakalakas na ng hangin. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.